brother. So magte-testing ako ngayon ng binili kong GoPro mic adapter. Subukan na natin mag-vlog. May mga sapat na gamit naman na tayo for motovlogging. Bakit hindi natin subukan? Kaya ngayon te-testingin ko tong GoPro mic adapter. So may mga ilang video na ako na nag-video ako ng mga biyahe ko. Yung ilan doon na may boses o may audio, ang gamit ko lang yung cellphone ko, audio recorder. Doon ko lang kinukuha yung audio. Sa pag-i-edit medyo mahirap mag-sync, mahirap pagtagpuin yung video mo saka yung audio mo, lalo na ako sa cellphone lang ako nag-i-edit, hindi naman sa computer. Hindi katulad sa computer o sa laptop na mas detalyado lahat ng kailangan mo nandun, lahat ng tools na kailangan mo para sa pag-edit. Hindi siya katulad sa cellphone na medyo kulang. Kaya ngayon te-testingin ko to. Hindi ko alam kung anong kalalabasan ng audio nito. Testingin ko yung GoPro mic adapter na napakamahal, kaliit-liit, pambihira, sakit sa bulsa, kaya ayoko rin talaga sana bumili nun. Kaso nga naisip-isip ko, nagbibideo naman talaga ako ng mga biyahe ko para ma-document din. Siyempre pagdating ng pagtanda mo, at least kahit paano may mapapanood ka mga ginawa mong kahibangan nung bata-bata ka, di ba? So yun nga, naisip ko, bakit ko papahihirapan yung sarili ko sa pag-i-edit, di ba? Pwede naman bumili. Ang sakit lang sa bulsa talaga nun, pambihira kasi. Kaya nga yun, naging usap-isapin ngayon, bakit daw yung GoPro Hero 4 na gamit ni Reed for Speed napaka mabenta raw. Although wala na siya sa market, syempre phase out na siya. First phase out na yung model. Kumbaga ang daming motovlogger daw na gumagamit. Binibenta nila yung Hero 7 nila para bumili ng Hero 4. Nung tinignan ko yung Hero 4 na yun, yun nga, mas mura yata yung ano niya, tawag dito, yung audio accessories na kakailanganin mo, mababa lang o murang halaga lang, mabibili mo na. Hindi katulad nitong Hero 7, napakamahal. Para magkaroon ka ng audio, kailangan mo bilhin yung GoPro adapter na yun. Siyempre, di ba? Para sa katulad ko na hindi naman talaga ako vlogger, medyo masakit sa bulsa yun. Ang drama mo sa buhay. Ang mahal yung presyo niya. Pero naisip ko nga, ang huling biyahe ko sa Cabiang Tunnel, nag-video kasi ako nun. So sabi ko, parang ang hirap mag-edit, lalo na pag tuloy-tuloy yung video mo. Mas mahirap din pagka maraming cuts yung video mo, kasi syempre nagre-record ka sa cellphone mo tuloy-tuloy, tapos yung video mo, di ba? O on and off mo lang dito sa helmet mo. Mahirap naman yung mag-on and off ka ng video sa helmet, gagawin mo din sa cellphone. Di kailangan mo pang huminto palagi, di ba? Napaka hassle, masyadong abala. Kaya yun, na-realize ko, bumabiyahe-biyahe naman ako, nag-rides. Yun nga, binibideo ko yung rides ko, di ba? Kaysa mahihirapan lang ako mag-edit, di bumili na ako ng GoPro mic adapter para kahit paano yung video na lang mismo yung i-edit mo. Di mo na kailangang kapain pa yung audio niya kung nasaan. So ito, tinetesting ko siya ngayon. Gamit ko na siya. Hindi ko alam kung ano yung quality. Ayan, tulad niyan, tumatakbo ako ngayon 70.
70 kph. So hindi ko alam kung ano yung, siyempre yung pangunahing ano, 'di ba? Issue ng mga moto vlogger, yung wind noise, yung hangin. Kung gaano kalakas yung hangin na papasok sa mic mo, halos hindi ka na maririnig, puro hangin na lang, 'di ba? Kaya eto, sana, so yun nga, kaya eto, lumabas ako ngayon kasi kagabi ko lang to binili at ngayon ko lang siya testingin. Sana maging maganda yung resulta. May napanood ako sa YouTube na may dalawang settings siya para sa ganitong klaseng microphone. Ayun, testingin natin yung dalawang settings na yun. Papakita ko sa inyo kung ano yung settings na gamit ko. Dito na ako sa Santa Cruz, papunta sa Raon. Naka open visor yung helmet ko para marinig din natin yung marinig ko rin kung anong resulta pagka open visor. Medyo traffic lang natin kung ano yung maririnig natin o magiging pasok ng audio. Bibili lang ako ng string ng gitara dito, tapos Sophia, tapos uwi na ngayon, testing ngayon. Bibili, pwede na siguro dito. String kayo ng gitara? Wala ko sa kabila. Meron po kayo string ng gitara? Electric po. Magkano po? 100. 100. 100. Magkano stick? 100. Tingnan na nakisa. Ano bang mas yung 5A o kaya okay na to. Yun, ang bilis lang, nakabili na ako. Kopya naman. So yun lang, bilis lang, nakabili na ako agad ng stick, drumstick. Sinama ko na yung drumstick kasi wala yung akong drumstick eh. Bili akong drumstick saka string ng gitara. So ngayon ay ako bibili na ng hopya pa uwi. So binago ko yung settings ng audio kasi dalawa yung sa YouTube, dalawa yung nakita kong settings na pwedeng pagpilian na pwedeng maging compatible dito sa mic na gamit ko.
So hindi ko alam kung ano yon. Hindi naman ako maalam sa technicality na itong ano nung mga bagay-bagay na to eh. Kaya testingin ko na lang. Siyempre malalaman ko na lang. Malalaman na lang natin yun dun sa magiging resulta niya. So ayun, sound testing, panibagong settings to. Dito ko binili yung mic adapter ng GoPro sa The Outdoor Grind PH. So hindi ko na itanong kung anong pangalan ng kausap ko. Jimmy yata yun, Sir Jimmy. So kahit sino pa man yun, The Outdoor Grind PH yan. Napakabait na itong kausap ko. Talagang sasagutin ka niya sa mga tanong mo. Tsaka tinuruan niya pa ako kung paano yung tamang yun niya na hindi pwedeng mabasa itong sinabi niya yun, hindi water resistant, kaya pag umulan tanggal camera kagad dahil syempre nakabukas na rin ngayon yung GoPro natin, kaya hindi na siya pwedeng mabasa tulad nung una na okay lang kasi sarado naman. Ngayon yung saksakan ng GoPro adapter nakabukas na siya, so pati yung adapter hindi rin pwedeng mabasa. So ayun nga, shout out ulit kayo sir. Pero The Outdoor Grind PH yan. Napakabait nung nakausap ko dyan. Diyan ko binili yung mic adapter, saka syempre binigyan akong discount. Kaya mabait. So kung bibili kayo ng mga kailangan nyo accessory para sa motovlogging, meron siya lahat nun. PM nyo lang, search nyo lang The Outdoor Grind PH yan. Search nyo sa Facebook. So pauwi na ako ngayon. Doon ako dadaan sa Doroteo Jose, sa Rizal Avenue. Bibili ako ng hopya. Diretso uwi na. At pag uwi sa bahay, tignan natin kung anong magiging resulta ng audio, na hindi ko nga alam kung may audio nga. Sana may audio. At sana maganda yung resulta, kasi ang mahal-mahal mong adapter ka. Pambili ko na ng helmet pinambili ko pa ng adapter. Pero yun, may helmet naman ako nagagamit May nagustuhan lang kasi akong helmet na bagong model o bagong labas ngayon. Hindi ko na babanggitin yung brand, hindi naman ako sponsor yun lang, yun nga wala kailangan natin unahin to. Ang hirap kasi mag-edit. Mahirap na nga hindi naman mahirap na as in mahirap lang. Nakakagigil ka. Siyempre mag-edit ka na nga ng video mo, tapos yung audio mo pa hahanapin mo kung nasan yung boses mo. Ang hirap niyang pagtugmain. Pwede turn left. Wala naman nakalagay na bawal mag U-turn. Pwede U-turn sila di U-turn tayo. Alam ko noon bawal yata kasi dito yun Hopya mani pop. Mga bunganga nyo! Corn. Popcorn mani. Natutulog ako, nagising ako sa bunganga nyo! Hopya. Dito tayo bibiling hopya sa pangalan nito, Baker's Fair. Yan, masarap hopya dyan. Saka laging bagong luto. Ewan ko lang ngayon kasi lagi silang maraming magluto Hopya. Yan isang ube saka isang munggo.
Kahapon lang yan niluto. Kagabi. Kagabi, okay. Yan. Uy, sando. Nakabili na ang hopya. Uwi na. Isang hopyang munggo, tsaka isang hopyang ube. Hopyang munggo para sa akin. At sa asawa ko yung ube. Yan ang gusto niya. Eh ako gusto ko munggo. Kaya tigisa kami. Ang galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. So, sa panibagong settings na to, ito, naka-open visor ako. So, ito na, close visor. Kung anong pick up ng audio, malalaman natin pagka in-edit ko na. Sana maging maganda yung resulta para 'di ba, happy naman tayo sa pagbili ng adapter. Bira talaga eh. Pag sinabing adapter talaga, ang mahal eh. Ang talino kasi na itong GoPro na to eh. Gawin mo, para lang magkaroon ka ng audio. Although may audio naman siya na built-in syempre. Eh kaso, hindi naman sa pag ganun ng gamit natin eh. Motovlog to eh, natural. Sa helmet mo ilalagay. Eh tumatakbo ka, lakas ng hangin na sasalpukin mo. So kailangan natin yung mic adapter na yun para magkaroon tayo ng external na audio. Sana maging maganda yung kalalabasan para ano mo hassle na sa pag-i-edit. Yun talaga yung pinaka nakakatamad na part eh. Yung biyahe ko nga nung etong last week lang sa Kabyang, haba nung video, putol-putol, tapos yung audio dire-diretsong nagre-record kahit na hindi na naka-on yung camera ko. Kasi syempre ang abala naman kung kada on and off ko ng video ko, on and off din ako sa cellphone. Kailangan ko pang huminto. Kaya yun, hindi ko alam kung i-edit ko pa yung video na yun sa Kabyang, pero sayang naman siguro hindi ko na lang isasama yung audio na galing sa cellphone. Baka mag voice over na lang muna ako para sa huling video na yun na ginamitan ko ng cellphone ng audio. Wala, napaka-traffic. KPH, ano kaya ang with noise nito? Naririnig pa kaya ang boses? O sabog na? Husay.
Tuk 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 tak 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 tak. So malapit na ako sa amin. So yun lang. Sana maganda yung kalabasan ng ng audio. So ayun na, magba-vlog na tayo, motovlog. So kung gusto nyo makapanood ng mga walang kakwentang-kwentang video, alam nyo na gagawin nyo. Mag-like lang kayo, mag-comment, mag-bash, pwede rin naman. So syempre huwag nyo kakalimutan mag-subscribe. Pag nag-subscribe kayo, pindot nyo na rin yung bell button para, di ba, para gambalain ko kayo pag may bago akong video upload. Lang, maraming salamat sa nanood ng audio testing. Salamat sa mga nanood ng pag-testing ko ng audio. Dito na ako sa amin. Babush! Peace out!